Yung sinasahod ko po nung nasa Taiwan po ako, parang same na po siya. Kumbaga po, hindi na kailangan pumunta ng abroad. Kasi dito lang po sa Pinas, kayang-kaya mo po. Hi, Mary Joy! Good afternoon! Kamusta? Mabuti naman po. Ano yung buhay mo before Facebook advertising or Meta advertising? Bago po ako mag-start po sa mundo ng Facebook ads, isa po akong OFW. 5 years po ako sa Taiwan. Bali po, matatapos na po yung kontrata ko po noon. Nung minessage po ako ng isa din yung pong student, sabi niya po sa akin is, try ko po yung media buyer nga po. Dadalawang isip din po ako kasi hindi ko po alam, bago lang po sa akin sa pandinig ko po yung media buyer. Inisip ko po kung paano po ako kikita, kung paano po ako mag-aaral, ganun po. Pero po nung natapos ko po kasi yung kontrata, nung bumalik po ako ng Pinas, minessage po niya ulit ako noon na mag-enroll nga daw po ako, ito daw po yung coach niya. So nag-search na po ako sa Facebook niyo po noon kung sino po ba kayo, kung ano po ba yung ginagawa sa media buyer. Na curious po ako noon, kaya po nag-search po ako about po doon. Dapat po babalik pa po ako noon kasi sabi po ng asawa ko po, bakit hindi ko po daw po itry para kasama ko rin po yung anak ko, kami po, yung pamilya ko. Kasi po nung time po na nagbakasyon po ako galing po akong Taiwan, na trauma po kasi yung anak ko. Takot na po siyang iwanan siya. Tuwing pong sasabihin na aalis yung mama mo, umiiyak po siya. Parang sumasama po yung loob niya. Napaisip ako bakit hindi na lang ako mag-stay nga po dito sa Pinas. Tas subukan nga po yung sinasabi po nila na media buyer po na yan. So nag-enroll po ako. Kumbaga meron po kaming natatabi ng asawa ko po ng time na yon. Sinuportahan po niya ako. Sabi niya, mag-enroll ka, tapos mag-aral ka. Andito lang daw po siya, nasuporta lang po siya. Doon po nag-start yung journey ko po as a media buyer po. Before nun, minessage ko ni Honey Grace, nasa Taiwan ka pa. Meron ka na ba talagang idea about online freelancing or Facebook ads? Ang alam ko lang po nun is yung mga VA po . Yung media buyer po, hindi ko po alam kung paano po talaga nag-work po yun. Kumusta yung learning experience mo from day one? Malaking tulong po talaga yung step-by-step na teaching style nyo po. Kahit po sa mga beginner at zero knowledge sa mga Facebook ads, magiging madali pong maintindihan dahil po simple at maayos po yung explanation. Nagustuhan ko rin po yung approach ninyo na very practical, hindi lang po theory, kundi may actual example kung paano ginagawa yung paglo-launch ng mga ads. Nakakatulong din po yung supportive yung coaching style nyo po. Kaya mas nagkakaroon kami ng confident na matuto. Malaking tulong din po yung mga Facebook page po or yung community po na pwede naming pagtanungan kapag may mga hindi kami naintindihan na lesson. Binilisan ko po talaga dahil nga po gustong-gusto ko na po talaga siyang matapos. Sa isip-isip ko hindi po pala ganoon kadali. Kailangan po talaga step by step po talaga. Dun sa community natin, yung Facebook group natin, valuable ba yun sa'yo? Nakatulong ba yun? Opo, naging malaking tulong po talaga sa learning ko. Kasi may community kami na pwede namin pagtanungan kapag hindi namin naintindihan yung lesson or sa mga paggamit po ng meta ads. Kapag may mga question po kami doon, pwede lang po kami mag-post sa group. May mga coach at members po naman nagsishare po ng mga feedback at advice po. Kaya mas mabilis po namin naiintindihan yung mga bagay na nalilito kami. Na-appreciate ko po sa group yung super supportive pong community. Hindi ka po nag-iisa. Hindi mo maramdamang mag-isa ka sa learning journey mo po. How about naman, Mary Jo, yung bi-weekly coaching session natin? Nakakapag-attend ka ba dito? Yes po, yung sa coaching session po via Zoom. Malaking tulong din sa learning ko. Kasi doon po na-explain ng maayos din po yung mga topics at pwede po naming matanong directly kapag hindi kami maintindihan. Sa live session po, mas naging clear po sa akin kung paano gamitin po yung mga Meta Ads Manager. Bali po, noong unang pasok ko po kasi doon, bago po ako. Kaya hindi ko po maintindihan yung mga tinatanong-tanong po nila. Tapos nung sumunod na mga araw po, naisip ko po, ganun po pala yun. Ganito po pala nag-work yun. Parang ganun po. And how about dun sa internship program? Nakapag-join ka ba dito? Hindi po ako nakasali. Pero kahit ganun po, nakapag-apply pa rin naman po ako. Okay. Dahil po sa natutunan ko po sa course. Ginamit ko po yung knowledge ko na natutunan ko po sa course nyo po. At nag-start po akong maghanap ng client. Eventually naman po nakahanap po ako ng client kahit na hindi po ako nakasama po sa internship po. Ano sa tingin mo yung best part of the course? Yung support po ng bawat isa po. Yung mga practical learning po, yun nga po, hindi lang po siya theory, kundi po may actual pong demonstration kung paano mag-set up
at mag-launch po sa Facebook ads. Gaano mo pala katagal inaral yung course bago ka mag-start na maghanap ng client? Well, natapos ko po siya ng 2 months po ata yun. Inaraw-araw ko po. Pero nag-apply po ako. Pero syempre po, meron din pong time na ma-failed ka po. Nung may nag-interview po sa akin, may tinanong po siya sa akin na hindi ko po alam. Kaya hindi ko po siya masagot. Kasi nga po, nag-take it for you, make it nga lang po ako. Kumbaga po, natawa pa po ako sa sarili ko. Kasi parang naging lakas ko rin po na kailangan sa susunod. Galingan ko pa. May time po kasi na kapag na-failed, parang ayoko na po. Parang ganun. Kasi ilang beses na rin po ako na-fail. Pero pag dumating po talaga sa inyo yung para sa inyong client, darating at darating po talaga yun. Paano mo nahanap yung first client mo? Nahanap ko po siya sa online job page. Bali po, full-time po kasi yung ina-offer po niya. Yung interview po pala na yon is, kukunin na din po pala niya ako. After po ng pagpakilala po niya, 1 week trial lang daw po siya. Tuturo lang po kung paano ilo-launch po yung mga task po ibibigay sa akin po. Naglo-launch lang po ako sa kanya. During the interview, napili ka kagad niya? Opo, ako na po agad yung sinabi niya mag 1 week trial daw po ako. Pagkatapos na po magpakilala, nagpakilala rin po ako. Tapos sabi niya sa akin, tomorrow daw, mag-trial na daw po ako. Yun po yung sinabi niya sa akin. But ang bilis. Nagulat din po ako. Iniisip ko pa nga na baka mamaya pagtapos ng trial nito, iwan na ako nito. Sabi ko nga, pag talagang para sa'yo, yung client na to, sa'yo po talaga. Mary Joy, ilan yung clients na in-handle mo? Bali, isa na lang po ngayon. Meron po ako nung nakaraan kasi po, hindi ko po kaya na yung hinihingi po niya na sa isang araw po 10 leads. May stress lang din po ako kasi hindi ko po talaga kaya yung... Ngayon, sa client na in-handle mo, ano yung mga task mo sa kanya? Bali, naglo-launch lang din po ako sa kanila. May binibigay lang po sila sa akin na creatives. May mga sasabihin lang po sila na, ito gawin mo, palitan mo to. Pati yung mga creatives. Yun lang po, naglo-launch lang. Tapos after po na nalalaunch ko na po lahat yun, isesend ko po lahat yung nagawa ko sa may Slack po sa kanila. Natapos na. Yun lang po. Wala na po akong ibang gagawin. Sila po yung nagmo-monitor. Anytime po pwede ko pong gawin. Kapag natapos po, tapos na po. Ganun po. Ang naging mahirap lang po talaga sa akin is pagkakuha po talaga ng client. Ang di naman po kasi ako talaga fluent po sa English. Pero kaya naman po makipag-communicate po. Kaya naman po makipag-usap po sa client. Bigyan mo kami ng idea, yung parang a day in your life as media buyer na naglo-launch ka ng mga campaigns. Katulad po niya, may program po yung anak ko. Tanghali ko na po siya ginagawa. Pagka naman po wala naman akong ginagawa sa umaga, doon po ako gumagawa ng trabaho. Pag natapos na po yun, magtatrabaho na po ako sa bahay. Kumbaga po, hawak ko po kasi yung oras ko. Anytime po, pwede po akong magtrabaho sa bahay, maglinis-linis, pero ang ganun po, hindi mo kailangan na pumasok pa ng maaga. Parang naging mas magaan po sa akin na kasama ko po yung pamilya ko, nakapagtrabaho, kumikita po ako, nasa bahay lang po ako. So, very flexible, walang time tracker. Bali po may time tracker po siya, pero parang baliwala lang din po yung time tracker. Mababait po yung client ko po ngayon. Wala po silang pakialam, basta magawa mo lang yung task mo. More on chat po kami sa Slack. As of now naman po, wala naman pong naging problema. Very smooth lang yung relationship nyo ng client mo. Hindi po nakaka-stress yung client. Kailan mo siya naging client? Noong November lang po nung katapusan. December, magpapasko, sana po ako, magka-client ako. Binigay po sa akin, pagtungtong po ng December, nag-start na po ako nun. Doon na po nag-start lahat. Until now, sila po rin po naman po yung client ko. If comfortable ka lang naman, Mary Joy, pwede mo ba kaming bigyan ng idea how much yung income mo as media buyer na taga-launch? Ikaw yung taga-launch, ikaw yung taga-setup ng mga campaigns. Kapag ganyan ba ang scope ng task or yung responsibility, how much yung range ng income? Yung sinasahod ko po nung nasa Taiwan po ako, parang same na po siya. Kumbaga po, hindi na kailangan pumunta ng abroad. Kasi dito lang po sa Pinas, kayang-kaya mo po. Isa pa lang po yung client. What more po kapag marami po talaga. 8 hours din ba yung trabaho mo in a day? Minsan po, kapag marami pong mga ginagawa, mga 6 hours. Pero minsan po, pag konti lang naman po, 4 hours po, tapos na. Hindi po masyadong mahaba yung oras. 4 to 6 working hours yung ginagawa mo na nandito ka sa Pinas. Tapos katumbas nun, yung kinikita mo sa Taiwan before. Opo. Dito po, hawak mo pa yung oras mo. Anytime pwede ka mag-start. Kung anong oras yung gusto mo mag-start ka, dun po, kailangan yung pagpasok mo hanggang sa pag-uwi mo, trabaho mo po.
Yun po yung pinaka nagustuhan ko po sa media buyer. Kasama ko po yung pamilya ko. Anytime, hatid sundo ko pa po yung anak ko. Tsaka po ako mag-work kapag tapos na rin po yung mga gawain ko dito sa bahay. Kumbaga, flexible po talaga. Magaan po para sa akin. Di ba, Mary Joy, 5 years ka sa Taiwan? Kung i-compare mo yung buhay mo before na ga-abroad ka, nasa Taiwan ka, tapos yung pamilya mo nandito sa Pinas, compare sa ngayon na sitwasyon nyo ng pamilya mo, na magkakasama kayo, tapos you're earning the same as na nasa Taiwan ka. Life-changing ba siya sa tingin mo? Super po, coach. Sobrang masarap po talaga sa pakiramdam kapag kumikita po, nasa bahay ka lang po. Hindi po katulad na nasa abroad ka, malayo ka po sa mga pamilya mo. Kaya sobrang laki pong pagbabago na buhay ko po nung nakapag-work po ako as a media buyer po. Ano yung mabibigay mo na tips para sa mga gustong pasukin din yung online? Wag po kayong matakot na sumubok po sa mga gantong trabaho po kasi talagang worth it po kapag na-try nyo po yung gantong opportunity po kasi kasama nyo po yung mahal nyo po sa buhay. Hindi nyo na po kailangang umalis. Magtrabaho po sa ibang lugar para lang makapagsapalaran. Try nyo po subukan po yung mga gantong opportunity po kasi mas gagaan po, mababago po yung buhay nyo. Siyempre po, coach, gusto ko po yung talaga magpasalamat po sa inyo. Kung wala kayo, wala po kami dito kasi wala po magtuturo sa amin. Thank you po kasi sa pag-share po ng knowledge ninyo about Facebook advertising at sa freelancing po. Malaking tulong po ito sa mga tulad po namin nagsisimula pa lang sa online career. Isa po sa pinaka na-appreciate ko pong program ninyo is yung clear at step-by-step po na pagtuturo. Kaya kahit beginner lang po ako noon, maging madali po yung flow po at naiintindihan po namin yung about sa media buying po. Huwag po kayo matakot na mag-start dahil kahit zero knowledge lang kayo sa simula. Kung magiging consistent kayo sa pag-aaral at pag-practice, possible po talaga na magkakaroon kayo ng opportunity sa freelancing tulad ng nangyari sa akin. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.